Magandang araw. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ilan sa mga pinakamainit na balita ngayon sa IE. Isa na rito ang bagong papel ni A. Tenorio sa Magnolia Hotshots, ang posibleng pagbabalik ni James Yap sa team, at ang balitang si Kenneth Farid ang isa sa mga target na import ng San Miguel Beermen. Isa-isahin natin ang mga ito at alamin kung bakit ito mahalaga para sa kani-kanilang mga koponan. Unahin natin si Guy Tenorio. Isa siya sa pinakakilalang pangalan sa Philippine basketball. Matapos ang ilang dekada ng paglalaro at pagbibigay ng husay sa court, isa na siya ngayon sa bagong mukha ng coaching sa liga. Siya ang pinangalanang bagong head coach ng Magnolia Hotshots, isang team na kilala sa matibay na kultura at panalong tradisyon. Pero ang mas nakakagulat at nakaka-excite na balita ay ang posibilidad na maging playing coach si Guy Tenorio. Ibig sabihin, bukod sa pagiging coach sa sidelines, maaaring makita pa rin natin siya na naglalaro kasama ang team. Isang bihirang setup sa panahon ngayon, pero isang malaking advantage kung matutuloy. Bilang playing coach, maaari siyang maging bridge sa pagitan ng coaching staff at ng mga manlalaro. Hindi lahat ng teams ay may ganitong klase ng leader na hindi lang nagtuturo kundi actual na gumagawa rin sa loob ng laro. Ito ay malaking tulong sa chemistry at game execution. Si LA ay kilala sa galing magbasa ng laro. Alam niya kung kailan dapat umatake, kailan magpasahan, at kailan kontrolin ang tempo. Kapag siya ay nasa loob ng court bilang player at coach, mas madaling madadala sa tamang direksyon ang mga plays ng team. Bukod dito, malaki ang respeto sa kanya ng mga kasamahan niya. Isa siyang natural leader na tahimik lang pero may presensya. Kaya kahit mga batang players ay siguradong makikinig sa kanya. Sa loob ng court, makikita nila mismo kung paano dapat kumilos at maglaro sa tamang paraan. Isa rin si Guy sa pinaka-consistent na point guard sa IE. Hindi mo siya basta-basta makikita na nawawala sa religion. Ibig sabihin, kahit limited minutes ang ibigay sa kanya bilang player, siguradong makakatulong pa rin siya sa performance ng team. Sa Magnolia, kailangan nila ng isang strong veteran presence. Bagamat may mga magagaling na players na sila, malaking bagay ang may isang tulad ni A na kayang magdala ng composure, lalo na sa mga crucial na moments ng laro. Kung matuloy man ang pagiging playing coach niya, maaaring makakita tayo ng bagong dynamics sa sistema ng Magnolia. Pwede itong magbunga ng mas mabilis na decision-making at mas disiplinadong execution sa court. Bukod sa coaching at leadership, may naitatag na rin si Guy na winning culture. Alam niya kung paano manalo, hindi lang isang beses kundi paulit-ulit. Ang ganitong karanasan ay kayang iangat ang mentalidad ng buong team sa mas mataas na level. Lumipat naman tayo kay James Yap, isa pa sa mga haligi ng IE. Matapos ang ilang panahon ng pananahimik, may mga ulat na tila interesado siyang bumalik sa liga. At ang magandang balita, isa sa mga posibleng destinasyon niya ay ang Magnolia. Kung matatandaan, naging malaking bahagi na si James Yap ng Magnolia noon. Kaya kung siya ay babalik, para itong homecoming na tiyak na magpapasigla sa fans at sa team mismo. Isa siyang crowd favorite at isang player na may winning experience. May mga nagsasabing baka wala na raw siya sa prime, pero marami pa ring naniniwala na may ibubuga pa si James Yap. Kahit hindi na ganun kabilis o kataas ang talon, nariyan pa rin ang shooting touch at ang clutch performance na hindi natuturo. Mahalaga ang presence ng isang tulad ni James Yap sa isang team. Hindi lang siya scorer, kundi isa rin siyang mentor sa mga mas batang players. Marami siyang pwedeng ipasa na kaalaman at diskarte na hindi matutunan agad sa training. Kapag siya ay nakuha ng Magnolia, tiyak na madaragdagan ang depth ng kanilang bench. Pwedeng siyang gamitin sa mga second unit na kailangan ng scorer o veteran presence. Pwede rin siyang ipasok sa mga huling minuto ng laban kung saan kailangan ng composed na shooter. Hindi rin nawawala ang kumpiyansa ni James Yap sa sarili. Alam niya kung kailan siya makakatulong at kung paano. Hindi siya yung tipo ng player na kailangan mong pilitin, alam niya ang tamang timing at kung kailan siya dapat gumalaw. Mahalaga rin na tandaan na si James Yap ay sanay na sa pressure. Hindi na siya matitinag sa mga malalaking laro. Kaya kung nais ng Magnolia na magkaroon ng dagdag na stability sa mga big moments, malaking tulong ang pagbabalik niya. Ang mga fans ay tiyak na matutuwa sa kanyang muling pagbabalik. Bukod sa kanyang kakayahan sa laro, may dala rin siyang nostalgia at excitement sa mga manonood na matagal na siyang sinusundan. Ngayon naman, lumipat tayo sa San Miguel Beermen. Isa sa mga pangalan na lumulutang bilang import option nila ay si Kenneth Farid, isang dating NCAA All-Star.
Marami ang nagulat at natuwa sa balitang ito dahil hindi biro ang pangalan na ito. Si Farid ay kilala sa kanyang hustle, athleticism, at energy sa court. Sa NBA pa lang, kilala na siya bilang rebound machine at isang player na walang tigil sa pagtakbo at pagtrabaho sa loob ng laro. Ang ganitong klase ng import ay tiyak na bagay sa sistema ng SNA. Kung matuloy man ang pagkuha kay Farid, magiging isang malaking puwersa siya sa ilalim ng basket. Kayang-kaya niyang makipagsabayan sa mga big men ng ibang teams at hindi lang basta-basta nabubuli sa loob. Hindi lang sa opensa magaling si Farid. Kilala rin siya sa depensa. Kayang magbantay ng multiple positions at may timing sa pag-block ng tira. Ito ay isang malaking bonus sa isang team na may championship aspirations tulad ng San Miguel. Ang Landu ay kilala sa kanilang solid na local core. Kaya kung ang import nila ay tulad ni Farid na kayang umayon sa sistema at magtrabaho ng tahimik pero epektibo, tiyak na magiging mas malakas sila. Malaki rin ang posibilidad na mag-step up pa ang local players kapag ang import nila ay may mataas na energy level. Nakakahawa kasi ang hustle at effort, at si Farid ay hindi titigil hanggat hindi natatapos ang laro. Kung tutuusin, hindi lang ito tungkol sa kung gaano siya kagaling. Ang mindset ni Farid ang tunay na asset, ang pagiging team player, hardworking, at goal-oriented. Yan ang hinahanap ng isang championship caliber team. Hindi rin imposible na siya ay makapag-adjust agad sa Ye style of play. Dahil sa dami ng kanyang pinagdaanan sa basketball, madali para sa kanya na intindihin ang laro kahit saan man siya mapunta. Sa kabuuan, itong mga developments na ito, si Guy Tenorio bilang posibleng playing coach, si James Yap na maaaring bumalik, at si Kenneth Farid na target import, ay nagpapakita na ang mga team sa Ye ay hindi nagpapakampante. Lahat sila ay gumagawa ng hakbang para maging mas competitive. Hindi lang sila naghahanap ng talento, kundi ng leadership, experience, at winning mentality. Yan ang tunay na nagpapanalo sa isang team. Para sa mga fans, siguradong mas magiging exciting ang mga darating na laro. Marami tayong abangan mula sa mga bagong setups sa coaching, pagbabalik ng mga legends, at mga imports na world-class ang kalibre. Ang EA ay patuloy na nagbabago at umaangat. At sa tulong ng mga players tulad nina Tenorio, Yap at Farid, paniguradong magpapatuloy ang sigla ng liga sa puso ng mga Pilipino. Magandang araw! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ilan sa mga pinakamainit na balita ngayon sa Ye. Isa na rito ang bagong papel ni A. Tenorio sa Magnolia Hotshots, ang posibleng pagbabalik ni James Yap sa team, at ang balitang si Kenneth Farid ang isa sa mga target na import ng San Miguel Beermen. Isa-isahin natin ang mga ito at alamin kung bakit ito mahalaga para sa kani-kanilang mga koponan. Unahin natin si Guy Tenorio. Isa siya sa pinakakilalang pangalan sa Philippine basketball. Matapos ang ilang dekada ng paglalaro at pagbibigay ng husay sa court, isa na siya ngayon sa bagong mukha ng coaching sa liga. Siya ang pinangalan ng bagong head coach ng Magnolia Hotshots, isang team na kilala sa matibay na kultura at panalong tradisyon. Pero ang mas nakakagulat at nakaka-excite na balita ay ang posibilidad na maging playing coach si Guy Tenorio. Ibig sabihin, bukod sa pagiging coach sa sidelines, maaaring makita pa rin natin siya na naglalaro kasama ang team. Isang bihirang setup sa panahon ngayon, pero isang malaking advantage kung matutuloy. Bilang playing coach, maaari siyang maging bridge sa pagitan ng coaching staff at ng mga manlalaro. Hindi lahat ng teams ay may ganitong klase ng leader na hindi lang nagtuturo kundi actual na gumagawa rin sa loob ng laro. Ito ay malaking tulong sa chemistry at game execution. Si LA ay kilala sa galing magbasa ng laro. Alam niya kung kailan dapat umatake, kailan magpasahan, at kailan kontrolin ang tempo. Kapag siya ay nasa loob ng court bilang player at coach, mas madaling madadala sa tamang direksyon ang mga plays ng team. Bukod dito, malaki ang respeto sa kanya ng mga kasamahan niya. Isa siyang natural leader na tahimik lang pero may presensya. Kaya kahit mga batang players ay siguradong makikinig sa kanya. Sa loob ng court, makikita nila mismo kung paano dapat kumilos at maglaro sa tamang paraan. Isa rin si Gag sa pinaka-consistent na point guard sa Ye. Hindi mo siya basta-basta makikita na nawawala sa religion. Ibig sabihin, kahit limited minutes ang ibigay sa kanya bilang player, siguradong makakatulong pa rin siya sa performance ng team. Sa Magnolia, kailangan nila ng isang strong veteran presence. Bagamat may mga magagaling na players na sila, malaking bagay ang may isang tulad ni A na kayang magdala ng composure, lalo na sa mga crucial na moments ng laro.
Kung matuloy man ang pagiging playing coach niya, maaaring makakita tayo ng bagong dynamics sa sistema ng Magnolia. Pwede itong magbunga ng mas mabilis na decision-making at mas disiplinadong execution sa court. Bukod sa coaching at leadership, may naitatag na rin si Gaig na winning culture. Alam niya kung paano manalo, hindi lang isang beses kundi paulit-ulit. Ang ganitong karanasan ay kayang iangat ang mentalidad ng buong team sa mas mataas na level. Lumipat naman tayo kay James Yap, isa pa sa mga haligi ng EA. Matapos ang ilang panahon ng pananahimik, may mga ulat na tila interesado siyang bumalik sa liga. At ang magandang balita, isa sa mga posibleng destinasyon niya ay ang Magnolia. Kung matatandaan, naging malaking bahagi na si James Yap ng Magnolia noon. Kaya kung siya ay babalik, para itong homecoming na tiyak na magpapasigla sa fans at sa team mismo. Isa siyang crowd favorite at isang player na may winning experience. May mga nagsasabing baka wala na raw siya sa prime, pero marami pa ring naniniwala na may ibubuga pa si James Yap. Kahit hindi na ganun kabilis o kataas ang talon, nariyan pa rin ang shooting touch at ang clutch performance na hindi natuturo. Mahalaga ang presence ng isang tulad ni James Yap sa isang team. Hindi lang siya scorer, kundi isa rin siyang mentor sa mga mas batang players. Marami siyang pwedeng ipasa na kaalaman at diskarte na hindi matutunan agad sa training. Kapag siya ay nakuha ng Magnolia, tiyak na madaragdagan ang depth ng kanilang bench. Pwedeng siyang gamitin sa mga second unit na kailangan ng score o veteran presence. Pwede rin siyang ipasok sa mga huling minuto ng laban kung saan kailangan ng composed na shooter. Hindi rin nawawala ang kumpiyansa ni James Yap sa sarili. Alam niya kung kailan siya makakatulong at kung paano. Hindi siya yung tipo ng player na kailangan mong pilitin, alam niya ang tamang timing at kung kailan siya dapat gumalaw. Mahalaga rin na tandaan na si James Yap ay sanay na sa pressure. Hindi na siya matitinag sa mga malalaking laro. Kaya kung nais ng Magnolia na magkaroon ng dagdag na stability sa mga big moments, malaking tulong ang pagbabalik niya. Ang mga fans ay tiyak na matutuwa sa kanyang muling pagbabalik. Bukod sa kanyang kakayahan sa laro, may dala rin siyang nostalgia at excitement sa mga manonood na matagal na siyang sinusundan. Ngayon naman, lumipat tayo sa San Miguel Beermen. Isa sa mga pangalan na lumulutang bilang import option nila ay si Kenneth Farid, isang dating NBA All-Star. Marami ang nagulat at natuwa sa balitang ito dahil hindi biro ang pangalan na ito. Si Farid ay kilala sa kanyang hustle, athleticism, at energy sa court. Sa NBA pa lang, kilala na siya bilang rebound machine at isang player na walang tigil sa pagtakbo at pagtrabaho sa loob ng laro. Ang ganitong klase ng import ay tiyak na bagay sa sistema ng SNA. Kung matuloy man ang pagkuha kay Farid, magiging isang malaking puwersa siya sa ilalim ng basket. Kayang-kaya niyang makipagsabayan sa mga big men ng ibang teams at hindi lang basta-basta nabubuli sa loob. Hindi lang sa opensa magaling si Farid. Kilala rin siya sa depensa. Kayang magbantay ng multiple positions at may timing sa pag-block ng tira. Ito ay isang malaking bonus sa isang team na may championship aspirations tulad ng San Miguel. Ang Landu ay kilala sa kanilang solid na local core. Kaya kung ang import nila ay tulad ni Farid na kayang umayon sa sistema at magtrabaho ng tahimik pero epektibo, tiyak na magiging mas malakas sila. Malaki rin ang posibilidad na mag-step up pa ang local players kapag ang import nila ay may mataas na energy level. Nakakahawa kasi ang hustle at effort, at si Farid ay hindi titigil hanggat hindi natatapos ang laro. Kung tutuusin, hindi lang ito tungkol sa kung gaano siya kagaling. Ang mindset ni Farid ang tunay na asset, ang pagiging team player, hardworking, at goal-oriented. Yan ang hinahanap ng isang championship caliber team. Hindi rin imposible na siya ay makapag-adjust agad sa Ye style of play. Dahil sa dami ng kanyang pinagdaanan sa basketball, madali para sa kanya na intindihin ang laro kahit saan man siya mapunta. Sa kabuuan, itong mga developments na ito, si Guy Tenorio bilang posibleng playing coach, si James Yap na maaaring bumalik, at si Kenneth Farid na target import, ay nagpapakita na ang mga team sa Ye ay hindi nagpapakampante. Lahat sila ay gumagawa ng hakbang para maging mas competitive. Hindi lang sila naghahanap ng talento, kundi ng leadership, experience, at winning mentality. Yan ang tunay na nagpapanalo sa isang team. Para sa mga fans, siguradong mas magiging exciting ang mga darating na laro. Marami tayong abangan mula sa mga bagong setups sa coaching, pagbabalik ng mga legends, at mga imports na world-class ang kalibre. Ang EA ay patuloy na nagbabago at umaangat.
At sa tulong ng mga players tulad nina Tenorio, Yap at Farid, paniguradong magpapatuloy ang sigla ng liga sa puso ng mga Pilipino.